Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين. عما بعد، عباد الله، يقول تبارك وتعالى في كتابه المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat sa bawat isa sa atin ang mas paramihin niya ang pagpapasalamat pa niya sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na binibigay niya sa atin at ating tinatamasa, mula sa ating kalusugan, mga pamilya at trabaho, yaman o anumang mga biyaya na binigay sa atin ng Allah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala: "Wala in shakartum la azidannakum, wala in kafartum inna adabi lasyadid." Sa malapit ditong kahulugan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ang sino man sa inyo ang magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa akin sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
mula sa mga biyaya na binibigay ko sa inyo, sa kahit anumang binigay ko sa inyo na biyaya. Kung kayo ay maging mapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y magiging mas dadagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lalong ngayon sa mga araw ngayon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ang unang araw ng pagpasok ng Ayam Asr Dhul-Hijjah, unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Nabanggit ng isa sa ating mga ustad na kung saan ito ang pinaka-mainam na mga araw sa loob ng buong taon. Kaya naman mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ngayon ay napapaloob sa 10 araw na nakakahigit sa ibang mga araw sa buong taon. Katotohanan ng tagapaglikha ng lahat ay may tinatangi at pinahigit niya sa kanyang mga nilikha at pinipili rito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga oras na ito na 10 araw, unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, ito ang isa sa pinakamainam na mga araw sa loob ng isang taon. Sa basihan na nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sabi niya, wal fajri wa layalin ashr. Supaman sa fajr at sa 10 araw na kung saan ang mga ulama, mga scholar natin na ang pinakamalapit na tafsir ng walayalin ashr na yun ay ang 10 araw ng Dhul-Hijjah, ang mga araw na kung saan tayo ay napapaloob rito. Nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kainaman ng araw na ito. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا جهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Sa malapit itong kaulugan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi, walang anumang araw ang pinakamas mainam o kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain doon. Parang halimbawa kung gagawa ka ng mabuti ay mas mainam yun sa mga kumpara sa mga ibang araw, normal na araw. At sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wala pang hihigit sa mga araw ng Dhul-Hijjah, sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, at ito'y kaibig-ibig pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng mga sahaba, kahit pa ya Rasulullah ang pagjihad, pakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang jihad, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit pa ang pagjihad sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lamang ang taong lumabas sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng kanyang sarili at yaman na siya hindi na nakabalik mula sa pakikipagbaka niya, pakikipagjihad niya sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Warawa al-Imam Ahmad fi musnadihi min hadith Ibn Umar anna an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala ma min ayyamin a'zamu inda Allah wa la ahabbu ilayhi min amal fihin min hadhihi ayyam al-ashr fa'akthiru fihin at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Nabanggit rin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kahigitan rin ng Ayyamul Asr Dhul-Hijjah. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, walang anumang araw ang dinadakilan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mas higit rito na paggawa ng isang alipin ng mabuti sa mga araw na ito, liban na lamang dito sa Ayyamul Asr, dito sa Dhul-Hijjah, kung saan napapaloob tayo rito. Kaya naman, mas paramihin pa natin ang pagsasabi natin ng mga tasbih. Tulad na lamang ng tahlil, pagsasabi natin ng la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, or pagsasabi natin ng alhamdulillah, o mga pang mga mabuting gawain dito, o mga tasbih, mga gawain na gagawin natin dito sa mga araw na ito. Dahil sa mga araw na ito, napapaloob rito ang
Yaumul Arafah, Yaumul Nahr, wa Yaumul Al-Qarr. Wahya min a'dhabil ayami indallah. Ito yung mga araw na kung saan kadaki-dakila o kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam rin na ang pinakamainam na mga araw sa Allah subhanahu wa ta'ala, Yaumul Nahr, ang araw ng pagkatay. At thumma Yaum Al-Qar'i, ang mga susunod na araw pagkatapos ng Yaumul Nahr. Nabanggit rin ng Aisha radhiyallahu anha na katotohanan ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Yaumul Arafah ito. Ma min yawmin akthara min ayyu'tika Allah fihi abadan min an-nar min Yaumil Arafah. Sa malapit dito kahulugan ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng Yaumul Arafah sa ikasyam ng Dhul-Hijjah, na mas doon sa araw na yun ang pinakamas marami ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang nililigtas na mga alipin niya sa nakapasok na sa impyerno. Kung saan yun ang kahigitan ng Yaumul Arafah. Kaya ang ibig sabihin ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala sa mga araw ang mas marami ang pinapalaya at inaalis ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno mula sa kanyang mga alipin na mas higit pa sa araw ng Arafah. Dahil ito'y araw ng magfirah, kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala at pagpapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga alipin sa pagkapasok nila sa impyerno. At sa Yaumul Arafah na yun, napapaloob rito ang ajal ng sino man makapag-ayuno rito ng 2 taong kapatawaran mula sa kanyang mga kasalanan. Nabanggit sa hadith ni Abi Qatada, katotohanan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sinabi, Siyam Yaumi Arafah, inni ahtasibu ala Allah ay yukaffira as-sanata allati ba'dah was-sanata allati qablah. Sa malapit ditong kahulugan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aayuno sa Yaumul Arafah ay sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano nga dyan? Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kapatawaran ng taon na nakalipas at kapatawaran ng taon ng darating pa. 2 taon kung saan ang mga kasalanan natin ay papatawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga yaong mag-aayuno sa Yaumil Arafah. Kaya pagsumikapan natin, tayo'y tagisan doon ng mas maraming mabubuting gawain sa mga araw na ito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Ibn Hajar, walladhi yudhiru anna as-sawab fi imtiyaz. O sa malapit itong kahulugan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumalabas na ang isa sa mga dahilan na kung saan ikinahigit ng 10 araw ng Dhul-Hijjah dahil sa mga oras na ito, mga panahon na ito, ay natitipon rito ang malalaking klaseng ibada na kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala, tulad na lamang ng pagsasagawa ng pagdarasal, as-siyam, was-sadaqa, pagbibigay kawang gawa, wal-hajj, wala yata'ata dhalika fi ghayriha. At sa mga ibang panahon, oras o mga araw ay hindi ito natitipon rito, bagkus dito lamang sa 10 araw ng Dhul-Hijjah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تسنى بسنته إلى يوم الدين. عما بعد, maalipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sa mga inam na gawain sa mga araw na ito, sa 10 unang araw ng Dhul-Hijjah, ay kabilang rito ang mga nabanggit natin. Unang-una rito ay ang Hajj, pagsasagawa ng Hajj. Dahil ito'y kabilang sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya at sa mga tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kadakilaan nito, walillahi ala nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Sa malapit itong kahulugan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at katotohanan na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao ang pagsasagawa ng Hajj sa mga yaong may kakayahan maglakbay at kakayahan sa kanyang sarili na magsagawa ng Hajj. Kaya naman sa mga taong may kakayahan na mga Muslim na nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang yaman at kanyang sarili,
ay dapat siyang magsagawa ng Hajj dahil ito isa sa mga obligado at obligasyon ng isang mananampalatayang Muslim pagkatapos nating sumaksi na walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khams. Sa malapit itong kaulugan, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, binubuo ang Islam sa 5 haligi. Una rito ang pagsasaksi na walang dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa rito, ang pagtayo, iqamis salah. Ang itayo, ang pagdarasal sa Allah subhanahu wa ta'ala at pagbibigay ng zakah. At pang-apat ay ang Hajj na ating nabanggit. At pang-5 na haligi ng Islam ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Asama rito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mainam na gawin sa mga araw na ito ang pag-aayuno, dahil ang pag-aayuno ay isa sa pinakamainam at kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. At kung kayo ay mag-ayuno ay mas mainam sa inyo kung ito lang ay inyong batid. Kasama rin rito, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang pagbibigay, kawang gawa, ang sadaqah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajrum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Sa malapit nitong kahulugan, mga alipin ng Allah, ang pagbibigay, kawang gawa ay isa sa pinakamainam na gawain dito sa mga oras na ito, dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga taong nagbibigay ng kawang gawa ng sadaka sa kanilang mga yaman sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos nun na hindi nila sinusundan ng mga panunumbat mula sa mga kanilang nagawang mabubuti at mga paninira, at sa pagkagayon ay ginawa nila, lahum ajruhum, ay ibibigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang gantimpalang malaki at pagpapatawad mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi kailangan sila matatakot at hindi kailangan sila malulungkot. Ay naman, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang rin dito na nabanggit natin ang pag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala, dhikr. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Sa malapit nitong kahulugan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga tao na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanilang mga puso ay napapanatag sa pamamagitan ng pag-aalaala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba't ang pag-aalaala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakapanatag sa ating mga sarili? Dahil ang mga nabanggit natin ito ay isa ito sa mga kaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala na marapat nating gawin sa mga araw na ito. At kung may mga iba pa natin hindi nabanggit rito, ay napakaraming mabubuting gawain na dapat natin gawin, at dito natin mas paramihin pa sa mga oras na ito sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah, dahil tulad ng nabanggit natin, nakahigitan nito, nakaibig-ibig sa Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain dito sa sino mang gumagawa ng mabubuti dito. Wa ghayru dhalika min abwabil khair al-'azimati allati fataha Allah li ibadihi. At iba pang mga mabubuting gawain na hindi natin nabanggit rito na binuksan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tawfikan niya tayo sa mga araw na ito at bigyan niya tayo ng lakas at gabay na makagawa pa ng mas maraming mabubuti sa mga nabanggit natin at hindi pa natin nabanggit rito. وهذا وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهتدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر البلاد المسلمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير
والموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.